morning po. Magandang umaga po. Naririnig po ba? Okay po yung mic ko? Okay po. So, nais po namin magpasalamat sa ating yung maliit na pasimula na nangyari po dito sa Karanglan. I think that was last year or 2 years ago na nag-training po ang 60 participants sa financial education. So, that was the start po. At nairehistro po ang inyong samahan sa Department of Labor and Employment bilang isang people's organization. So, during that time po, 60 or 50 lang po ang mga tao na dumalo. No? So, hindi ko po alam kung panahon na yun, ang umuwi pa lang ng Karanglan ay 60. Ilan po kayo umuwi ng Pilipinas, pwede po bang malaman? Yes po. Sino po ang nakauwi ng Pilipinas for good? Mga 5 years ago na, pakitaas nga po ang kamay. Yan. Okay. Sino po yung mga bagong uwi lang, yung fresh pa? Welcome back po mga kababayan. Salamat nakauwi na kayo. Sino naman po yung matagal nang nakauwi na? Yan. Talagang uuwi din talaga tayo, di po ba? So masarap pa rin dito sa Pilipinas. So ngayon ay maligaya kami sapagkat mas marami na po na uuwi. Ang ibig sabihin po nun, mas marami kami pwedeng maging partner sa ASCII. Ano ba yung ASCII? Para po mas lalo ninyong makilala. No? Ang ASCII po ay 38 years old na organization. At ako po ay nasa ASCII 28 years na. So, mas mahaba po ang panahon ng pagsasama natin ng ASCII kaysa doon sa asawa ko po na nag-edit sa So, 28 years na ako po ay kasama nila sa development service. Yan po ang kapatid ni Sammy. Sa inyo, aking mga kababayan, ano po ba ang ASCII? Ang ASCII po ay nagsimula bilang isang microfinance institution. Mas kilala ninyo. Busy po siya sa pag-a-assist. Ayan, ganyan po siya talaga. Every time. Ang tanong, sino po may utang dito? Taas ang kamay. Ay, ako lang po ang may utang. Marami na po kayo, may utang din po ako. Good morning po, ma'am. Lahat tayo, pinagag tayo, one way or another, ay pinirap po tayo ng kapital, ng puhunan, kung kani-kanino man, no? So, ang ASCII, nakilala ko siya bilang isang pautangan. Pagka tinanong, saan yung kusina? Ano yun? Ay, pautangan. Yun po ang naunang organization ng ASCII. Pero habang tumatagal ay nagkaroon po ng iba pang mga kumpanya na nasa grupo ng ASCII. Ano yung mga yon? So nagkaroon po kami ng ASCII Foundation. Sila naman po yung in charge para dun sa mga corporate social responsibility. Yung tumutulong po sa mga hindi makautang dahil hindi pa sila handang mangutang. So ibig sabihin po, siguro mas mahirap kaysa dun sa nakakapangutang. So yun po yung ginagawa ng ASCII Foundation. So dalawa na ang tawag po ninyo. ASCII Microfinance, ASCII Foundation. Okay. Yung pangatlo po, meron po kaming ASCII Mutual Benefit Association. Andito po ba yung MBA coordinator natin? Andito po. Ano naman yung Mutual Benefit Association? Ito naman po yung sa microinsurance ng ASCII. Lahat ng miyembro ng microfinance at saka ng ASCII Foundation naka-issue po sa ASCII MBA. So sa panahon ng kamatayan, huwag naman po sana agad. Maliban na lang na gusto na po ninyo. Sa panahon ng kamatayan ng miyembro, ng asawa at mga anak, meron po benepisyo na nakuha ang miyembro po ng ASCII MBA. So mamaya may konting report po yung ating manager dito sa Karanglan. Nakakailan na tayo tatlo, no? ASCII Mutual Benefit Association. Pang-apat po, ang ASCII po merong eskwelahan sa Talavera. ASCII Skills and Knowledge Institute. Meron po kaming 2,000 estudyante, junior at senior high school sa Sampaloc, Talavera po. Yun po ang eskwelahan. Anong ginagawa nito? Dati po, nagte-training lamang ng mga empleyado ng ASCII, pero ngayon ay isa na po rehistrado sa Department of Education. Hindi ko nakabisado kung anong tawag sa kanila, CHEDPA o Department of Education. Meron na pong eskwelahan, junior and senior high school. Nakakailan na po tayo? Ilan na ba? 4. Okay, 4 na ho. May eskwelahan. Ang 5, ang
Ang ASCII po ay meron din multi-purpose cooperative. May bigasan, may restaurant, may Coca-Cola dealership. So, lahat ng iba't ibang produkto na pwedeng ibenta doon naman sa multi-purpose cooperative po nangyayari yun. Meron din po ang store na pag-aari po ng mga mamamayan na tinutulungan po ang ASCII para magkaroon sila ng community store. So, yun po yung sa ASCII multi-purpose cooperative. Okay, pang-ani, nakalima na tayo, no? Bilangin niyo po. Pang-ani, meron kami yung employees credit cooperative. Okay? Yung mga empleyado po, doon naman ang bawal po kami mangutang sa branch eh. Sa cooperativa po, tayo, yung mga empleyado. So, ani, pang-pito, baka may makalimutan na ito. Meron pong ASCII Travel and Tours, ang tawag po namin doon ay Royal Ball Voyage. So, pag may mga international seminars, may mga travel abroad, meron din po travel agency ang ASCII. Sorry guys, inuubo May po ako. passport kits kayo at iba pa mga bagay. Till now, pwede inuubo po po. sa ASCII Travel and Tours na i-bar Inuubo po ako. Ano pa yung nakalimutan ko? May bago po ngayon, nakailan na po tayo. Ang walo na. Ang walo, natatandaan nyo. Best Life Insurance Agency Incorporated. Ano naman ang ginagawa nito? Lahat ng uri ng micro-insurance, property insurance, car insurance, accident insurance, life insurance, credit insurance, bukod sa ASCII MBA, kasi magkakaiba po siya ng registration, yun naman po ang ginagawa ng Best Life Agency Incorporated. So, walo yung nabilang natin. Meron po kami dating opisina sa Singapore, pero after the pandemic po, we decided na i-close down ito at ang catering natin na support ay yung mga umuwi na ng Pilipinas, hindi na yung mga nasa Singapore. Si Sharon po kasi dati sa Singapore, nung umuwi ko, sinara na namin yung office doon kasi umuwi na si Sharon eh. Para yung resources na meron po ang ASCII na ginagamit sa overseas, sa mga umuwi ng Pilipinas po, maibigay. Yes. Yes. Kaya po kayo nagkaroon ng training dito sa kanila. Okay po. So we have 8 companies under the ASCII group. Ang pinakamatanda at pinakamalaki ay yung kilala natin pautangan, which is the microfinance. So, kailan ba nag-operate ang ASCII dito sa Caraclan? Yung branch po namin, pang-anim o pang-lima yan, ay San Jose City branch that was established in 1998. 1998 po, may opisina sa San Jose. Tagal na pala, guys. Yung mga Caraclan dumayo doon, 2001, may kliyente na po ang Caraclan. Pero sige po na Tagal na pala nito. Kung ano na nangyayari ngayon sa Caraclan branch ng opisina po. So, to give you an overview din, ang mas malawak po na ginagawa ng ASCII, ang Caraclan branch po ay isa lang. 73 branches po ngayon in 13 provinces ang ino-operate. May ganito programa doon sa 13 probinsya na meron po 73 branches. Ikaw nga. Kaya po, pasensya na po kayo, madalang niyo po kaming makita dahil umiikot po tayo sa 13 probinsya mula Region 1 to L3 and Cordillera Autonomous Region. Hanggang doon po ay nakakarating po ang ating programa. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sapagkat ang programang ito dito sa Caraclan ay lumago at nakapartner po natin ang OWA sa mga ganito, yung reintegration program nila. Kaya, thankful po kami kasi kasali pa rin kami sa program ngayon at yung mga susunod na plan for next year ay hindi po nawawala yung para sa mga reintegrated na mga overseas workers natin katulad ninyo. So sana po ay nagkaroon kayo ng mas malawak na paunawa patungkol sa ASCII para lalo nyo pa po pakinggan yung mga programa at serbisyo. At then para bigyan po kayo ng mga sariling balita patungkol dito sa Caraclan. Ay gusto kong tawagin yung ating branch manager para makuha lahat. Prospect na namamahala po dito sa ating branch dito sa Caraclan. Palakpakan po natin si. Thank you po. Magandang umaga. Thank you so much po, Ma'am Jane. So palakpakan niya po muna natin yung bawat isa. Okay. So muli po, sa ngalan po ng aming pong branch, sa ASCII Caraclan branch, kasama po namin ang aming pong cluster manager, si Sir James Mariano. Gusto ko lang din pong magpasalamat, syempre, dun po sa mga kasamahan po natin na umaalalay talaga sa kaunlaran po, nung bayan po natin dito sa Caraclan. Kasama po natin yung ating pong
LGU, ano po, yung ating pong dating mayor, ang ating pong masigasig at kitang-kita po yung malasakit ng ating pong Vice Mayor, si Vice Eric Manokdok. Siyempre po, yung mga kasamahan din po natin at nandito, yung ating pong kasamahan mula po sa OWA. Napalakpakan nga po muna natin sila. Okay. So again po, gusto ko pong magkwento sa inyo kung ano po yung ginagawa ng ASCII Karanglan. Okay lang po ba sa inyo? Naikwento po natin kung ano yung ginagawa natin. Yes Sa po. Karanglan. Yes. Sino lang po yung nakapunta sa aming opisina dito? Pakitaas nga po yung kamay. Yan, napakarami pa. Pwede mo ba akong pumili? Mambima, pwede mo pumili, Pwede mo ba akong pumili sa inyo na sana po dito mga susunod na araw, bisitahin po ninyo yung aming opisina sa Karanglan Branch. Dito lang po matatagpuan sa Barangay Banto. Okay? Mapakalapit lang naman po, walking distance lang. Kitang-kita niyo po dyan, welcome po kayo dito sa aming opisina sa Barangay Banto. Okay po? Ano po ba yung ginagawa ng ating pong ASCII Karanglan Branch? No? So tayo po dito sa ASCII Karanglan Branch, tatlo po yung pangunahing programa natin dito. No? So nag-o-offer po tayo ng mga financial and non-financial services. Okay? So pag po sinabing financial services, unang-una po dyan na pumapasok sa atin yung at kilalang-kilala ninyo yung ASCII pagdating sa loans. No? So kanina nagpataas si ma'am, sino yung mga kliyente na ng ASCII? No? So yan, nakikita ko mga naging ka-partners na rin natin ng mga organizations. Dami na pala guys. Okay? Madami ng member Dito po ng sa ASCII. ASCII, Dito sa Karanglan. tayo po ngayon dito sa ASCII Karanglan Branch. We are Since serving 1998 pa sila, 1,000 nag-start sila sa San Jose. Okay? At ayaw mo namin humintulang doon. Yung San pagiging Jose, kasabi po ng may ASCII. Baisiha, No? guys. Kayo po dito ngayon, I think, may 300 po tayo. At kayo po ay isa. No? Kayo po yung asosasyon, nakapartner po namin, na pinakamalaking asosasyon na sinusundan po namin sa ASCII Karanglan Branch. Pwede mong palakpakan yun. No? Dahil kayo po, no, isa po kayo yung sa aming naging kapartner sa ASCII Karanglan Branch na mga asosasyon. Okay? So tayo po sa ASCII, nag-offer po tayo ng mga loans na kung saan ang mga target market po natin dito, mga target client ay ito po mga business owners. Kung kayo po ay merong sari-sari store, karinderya, mga farmers, at nangangailangan po ng dagdag na pangkukunan, welcome po tayo dito sa ASCII Karanglan Branch. Alam niyo po, mapagod ang ASCII Karanglan, dahil tayo po dito, na-recognize po yung ating branch na mayroong 4 na barangay 100. Ay, sino po dito yung mga taga-barangay Minuli? Meron po ba? Taga-barangay Minuli? Wala. Kapintalan? Ayun, meron. Taga-barangay Burgos po, pakitaas po yung kamay. Ay, mga taga-barangay Burgos at barangay Bunga. Yun, meron din, So ito pong 4 na barangay 100 na ito, na-recognize po ito ng ASCII na mayroong more than 100 members. Na kung saan, sila po ay naging maayos ng membro ng ASCII. At ayaw po namin humintulang doon. Gusto po namin dito po sa 17 barangays na kino-cover po natin, ma-recognize din po na mayroon talaga tayong barangay 100. At kayo po, yung susi namin doon. No, gusto po namin isama kayo sa programa po natin. Okay? Yung pangalawang programa na ino-offer po ni ASCII, yung tinatawag po natin na mga micro-insurance. Okay? Micro-insurance. Alam niyo po, sa ngayong taon na ito, mula po January hanggang November, no? Meron na po tayong 43 na tao na na-awardan ng micro-insurance. At ito po ay nagkakahalaga ng 744,000 pesos. Wow! Yan na po yung award ni ASCII. Dito lang po sa ASCII Karanglan, sa loob po ng taon na ito. Guys, ngayon ko lang po nalaman sila ng po ay ASCII kasi pinaka-member matagal kay po ASCII. sa Taiwan. At nawala po yung Wala po kanilang kaming pamilya. alam sa ganitong mga Paano na lang po organisasyon dito naiwan? sa Okay? Pilipinas. Kaya ito po, micro-insurance Kababalik lang po namin. ito. Welcome na welcome po kayong sumami Galing kami sa ating ng programa. Taiwan. Kahit po hindi 20 years. tayo manghiram ng Kami sa Taiwan. Okay? Yan guys. At yung pong pangatlo, Kaya wala yung kaming alam tinatawag sa po mga natin na micro savings. Okay? Sa micro savings naman po, pwede po kayong mag-share o mag-deposito sa ASCII
Pwede ko kayo mag-open ng mga savings account ninyo at paunti-unti na mag-save. Okay? So alam niyo po ba, dito po sa atin, napakaraming mga experiences po na nangyayari na hindi ko lang po sa pagsisage. May mga estudyante po tayo. Alam niyo naman, pamilyan po kayo sa barangay Ubito, napakahirap po ng daan dyan ngayon. No? Pero nakakatuwa, marami pong mga estudyante dyan, siguro yung iba po anak ninyo, na yung kanilang mga magulang na nagbibigay sa kanila ng lingguhang bawat o araw na bawat. May mga estudyante po tayo dyan na sinisave paunti-unti yung kanilang pera. No? At pag nagkakaroon mo ng pangangailangan sa school, dahil po sa savings account ni ASCII, doon na po sila dideposito at pag kailangan mo nila ng kanilang gamit sa eskwela, doon na po nila kinukuha. Hindi na po out of the pocket doon sa kanilang mga magulang. Dahil po natuto po sila dito po sa ating micro savings na ito. Alam nyo, nakakatuwa din po, may share ko lang. Meron po tayong mga na-encounter din. Sino po ito makataya dito ng wete? No? O ng ano? Meron po isang na-encounter tayo. Tinataya po niya dati. Ngayon, dahil po nalaman niya na si ASCII po ay may offer na micro savings, pwede siyang mag-save kahit magkano, paunti-unti. Doon na po niya inilalaga yung kanya pong itinataya dati. At sigurado po, kitang-kita po niya kung magkano yung kanyang nagagastos dati na ngayon ay na-convert po niya sa pagsisavings. Meron din po tayong naging encounter na linggo-linggo, nag-iipon siya pa isa-100, 200, 500, at naipon po niya yun ang halagang 5,000 piso. Alam niyo naman, nung nagkaroon po ng kalamidad, yung ba, nangailangan po ng pampuhunan, hinirap po yung na kanyang deposito, pinambili po ng buto ng kamatis, saka po ng sili. So, ang nangyari po, nagkaroon ng bagyo. Alam niyo naman kung magkano yung naging presyo ng kamatis po nung nakaraan. Kumama! Nagkaroon po siya ng sarili ng puhunan. No? At dahil po sa pagsisave niya, nagkaroon na po ng sarili talagang negosyo. At ngayon po, tuloy-tuloy din po nagsisave. Okay? Ito po, ikukwento ko po sa inyo dahil pwede po natin itong simulan. Huwag po kayong mag-alala. Dito po sa ating branch, lahat po ng 17 barangays na kinocover natin, wala po kayong po problemahin. Pupuntahan po namin kayo. Kayo po ay mag-abiso sa amin. Kasama po yan sa ating pinupuntahan every day, every week. May mga officers po tayo na pumupunta para po makapag-save kayo, magpa-member ng insurance, at kung kayo po ay kwalipikado, pwede po kayo na mag-avail po ng ating loan. Okay? Okay po ba sa inyo yun? Yes. No? So, sir, paano namin magagawa yan? Paano kami makakasama sa programa po na yan? Ito po yung isang talagang pinalalakas po natin, kaya po nagkaroon din kami ng partnership. Dahil po kay ASCII at kay OFW Pilipinas, para po kayo makasama at maging priority po ng ating po mga programa na ito, kailangan lamang po magpa-member tayo kay ASCII. So, kailangan magpa-member lang po tayo. Yung membership po natin, 100 pesos lang po yun. Kayo po ay member na kay ASCII. At yung mga pinagin ko po ng programa, pwede na po sabihan doon kay ASCII. Okay? Okay po ba kayo doon? So, palakpakan po natin, no? Kung naintindihan po natin. Then, dito po sa mga programa natin na ito, actually, napakarami po, 100 na mahigit na organization and associations yung pong ating, yung napuunan mo dito po sa inyong bayan. At pwede po doon yung ating pong nasundan na. At hindi po kami titigil na at talaga pong nagpapasalamat kami at gusto po namin kayo i-congratulate dahil kayo po yung pinakamalaki na aming naging kapartner. Kayo po yung pinakamalaki namin na naging kapartner. No? So, kaya po sa mga susunod pa, naikayat po namin na kayo po ay maging miyembro ng ASCII. Sabi ko nga, yung pong may loan na 5,000, tsaka 100,000 kay ASCII, pareho lang po ng insurance coverage yan. No? Kung hindi man po kayo mag-loan kay ASCII, sasabi kayo ng insurance lang, magsi-savings lang kayo, makaka-apply po kayo ng mga benepisyo na binabanggit ko.
mula 30 pesos po hanggang 2,500 pesos. Yan po yung halaga ng insurance products na pwede ninyong bilhin na mayroong pong benepisyo na mula 2,000 piso hanggang 500,000 pesos na insurance coverage. Pwede po ninyong sabihan po lahat yan. No? So sa inyo pong lahat, muli po ay i-encourage ko po ang bawat isa. Atin po kami ng meeting ninyo ng mga officers natin sa 27 itong November para din po maidetalye po namin yung iba pong mga programa ng mga partikular ni ASCII. Okay, sa inyo pong lahat, muli, mapagpalang araw po at maraming salamat po sa bawat isa. Ayan, maraming salamat po, Sir Silver. So nagtataka na siguro kayo, bakit kaya may hawak na bag si ma'am? May naman kaya yun? May naman kaya to? Okay. So ang iba bahagi ko naman po sa inyo ay yung nabanggit po kanina. So nabanggit po ni Sir, di ba? May financial at non-financial services po na ibinibigay ang ASCII. So ang iba bahagi ko naman po ay ilan po sa non-financial services po, which is the OFW program at yung PDSS program po natin. So sa OFW program, ayan, ang mas naging focus po namin ngayon ay matulungan, ma-assist po yung mga OFW po na nagbalik Pilipinas na po. Sa unang programa po namin, ang ina-assist po talaga namin ay yung kapamilya na nandito po sa Pilipinas. Si OFW po, nasa ibang bansa pa po, tapos po yung kapamilya na nasa Pilipinas, yun po yung binibigyan po namin ng capacity building. Binibigyan po namin sila ng orientation on financial education. So yung tamang pagsisave, ayan, pagkuha po ng insurance, pagkuha po o pag-iisip po ng tamang investment. Tatanong po ako sa inyo. Sino po dito yung nakauwi ng may aking savings? Taas mo yung kamay. Maliit! Hinatian mo lang ako. Don't worry. Same. Nung huminto ako noong 2015, alahin pong savings masyado. Pero, nung nandito na po ako sa Pilipinas, nakapagtrabaho, okay, mas na-manage ko po ang finances ko. Mas may savings po ako, mas nakapag-invest ako. Totoo po pala. Basta po, alam niyo po yung tamang training, tamang nakikilalang mga tao, natutulungan tayo umangat sa buhay ng sabay-sabay, makakaipon tayo kahit hindi po tayo isang OFW. Makakatulong tayo sa ibang tao kahit hindi po tayo OFW. O ngayon, tanong ko po, sino po dito yung mga may savings na? Taas nga po yung kamay. Taas po yung kamay ng mga may savings na. Alam niyo kung bakit po ayaw magtaas? Kasi ayaw mautaman. Kaya ayaw magtaas. Okay? So as part po ng aming mga OFW program, so we provide po capacity building po. So we provide financial education po, basic entrepreneurship kung gusto niyo pong magnegosyo. Kayo po ay aming i-assist kung paano po i-manage, paano magsisimula, at ano po ba yung mga factor na dapat nating i-consider sa pagsisimula ng negosyo. At I think po yung samahan po, yung association po natin dito sa Karanglan ay may request na po silang training. So ito pong hawak-hawak po na bag, ito po ay gawa po ng isa po sa kliyente ng ASCII na I think ay nire-request po dito na maituro. Hulaan nyo nga po, saan gawa po ito? Saan po gawa? Saan? Nayari? Saan po? Yantok, di ba? Ayun, may narinig ako. Sino po? Ayun, sumagot Mama. Yes po. Tama po. Ito po ay gawa po sa balat ng West. Imagine niyo po, paano ito nagawa? Nagawa po ito ng isang kliyente ng ASCII. Kaya nyo rin pong gawin. At willing po kami i-invite siya dito para matulong sa inyo. Gusto niyo po bang matulong gumawa? Yes! Yan. So, isa po yun sa aming programa. Okay? Matulungan kayo na makapag-isip pa ng anong negosyo at makapagbahagi po ng mga training program.
And aside po doon sa amin pong OFW program, meron din po kami tinatawag ng BDSS o yung Business Development Support Service. Okay, kanina po, meron na po akong mga nakakausap, nakakakwentuhan, may mga produkto po sila. May isang association po akong nakausap kanina, meron silang peanut butter. Okay? Maaari yung iba po sa inyo, may ine-experiment, meron din pong sinisimulang produkto. So, as part po ng aming pong PDSS program, pwede rin po namin kayong ipasok sa aming pong capacity building program. Makapag-provide po ng training sa inyo, ma-link po kayo sa mga market na kung saan pwede nyo rin pong i-offer yung inyong pong mga produkto. At the same time po, ma-refer po namin kayo sa DTI na pwede sila para po sa product development po ng inyong mga produkto. So, ngayon po, baka nasa isang simple bote lang po ang inyong pong mga produkto, pwede pong ma-develop, malagyan po ng label, malagyan po ng branding. So, yun po yung ilan sa support na pwede po namin ibigay sa inyo. And of course, kanina nga po, nabanggit ni Ma'am Jane, meron kaming AFPC na kung saan pwede pong i-market ang inyong mga produkto. So, sa mga kasama po namin sa association, kapag nagawa niyo po, ASCII din po ang magiging katuwang niyo para ma-market po ang inyong mga produkto. Ang magiging output niyo po. So, yun po ay ilan sa support po na pwede po namin ipagkaloob sa inyo. So, mamaya po, mag-uusap po kami ng inyong pong presidente at ng ilan pa pong presidente ng asosasyon dito para po malaman namin ano po yung assistance na kakailanganin niyo po na pwede po natin pagtulungan. So, muli po, umalakpak nga po ang napakalakas. Ang excited? Yes, excited po. Ayan. So, later po, no, bago matapos ang programa, huwag po kayong uuwi na hindi nyo po na-approach sila Sir Gilbert para po dun sa micro-insurance program ni ASCII, micro-savings ni ASCII at sa iba pa pong programa at kung gusto nyo pong maging member ng ASCII. Ayan. So, dahil nga po, marami po ang gustong tumulong sa inyong lahat, marami po gusto na mag-assist po sa inyong lahat. So, para po ipaliwanag po sa atin ang tungkol sa BAUSI, palakpakan po natin si PCPL Journaling Segundo. Ayan. Magandang umaga po. Ang ating pong police Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po Iwanag niya po guys ang tungkol sa BAUSI. Vice Mayor po, para bigyan po kami Ibig lang po tayo. oras po na makapag-talk sa inyo dahil wala po kami resources na maipon kayo ng ganitong kadami po. Ano po? Konting oras lang po ang aming ilalaan dito dahil napakalaga po ng inyong pong usapin. Ito po ay usapin pang kaperahan, di ba po? Savings. Yan po. Bakit nga po tayo nasa ibang bansa? Para po kumita ng pera. maghanap buhay. Tama po, maghanap buhay, kumita ng pera. Tama po, no? Para po sa ating pamilya, mga anak, asawa, tama po ba? Yes po. Para gumanda ang ating buhay. Kami po sa kapulisan, ako bilang ating pong BAUSI o bilang ating pulis ay tumutulong at nandito para sa mga kabataan na abuso, kababaihan na abuso. Ito po ay maaari pong mangyari sa atin. Bakit po ba? Dahil tayo ay nasa ibang bansa. Diba po? Yes. Sa amin po, marami po kami kaso na ang complainant po ay nasa ibang bansa. Ang magulang ay nasa ibang bansa. Diba po, ang aming anak ay pinag-aaral natin. Tinitiis natin na mailay-malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay para mapag-aral natin ang ating mga anak. Andito tayo para makapag-savings. Para saan ba? Sa ating mga anak. Diba po? Ginusto natin sumama sa ganitong organisasyon ay ganitong samahan. ASCII. Diba? Para saan?
para sa ating mga anak. Diba po? Pero, malungkot man, may mga anak po tayo na iibang landas. Diba po ba? Yes. Dahil malayo tayo. Yes po. Diba po? Marami po sa aming complainant na mga nanay ay nasa ibang bansa. Yung mga anak po ay hindi po nila nababantayan. Ang nagbabantay ay ang ating lola, mag-anak. Diba po? Yes po. Kami po ay humihingi ay nagbibigay ng konting balang po sa inyo na sana ang mga anak na iiwan po ninyo ay iwan nyo po sa inyong nanay, tatay, Kapatid. kung sa asawa man po, siguraduhin po ninyo ang inyong anak ay lagi po ninyo. Hindi naman po namin sinasabi na kayo po nanay, huwag niyo po ipaubaya sa asawang lalaki. Diba po? Lagi po pa rin ninyo kakausapin ng inyong anak, lalo kung babae po ito. Kahit po nasa ibang bansa ko kayo, bigyan niyo po ng pagdaanan niyo ng oras. Alam po namin busy kayo, pero pagdaanan niyo po ng oras ang inyong anak, kausapin, yung pang-araw-araw na ginagawa. Yes. Diba po? Kausapin po natin. Kumusta na yung pag-aaral? Ipaunawa kung bakit tayo nasa malayo. Yes. Ano ho? Ang mga bata ko, nakakausap namin usually sinasabi, ang mama ko ay nasa ibang bansa. Diba? Hindi ko na nakakausap. Diba po? Bigyan po natin, ang aking ama ay nasa ibang bansa. Ako po nakakausap mga oras. Bigyan po natin kahit paano ng oras na daanan natin. Alam po namin, busy kayo sa ibang bansa para magtrabaho para sa kanila. Ipaunawa po natin yun sa kanila na para sa inyo ang ginagawa ko. Para sa inyo kung bakit ako lumayo. Diba po? Lumayo ako para mapag-aral kayo. Diba? Yung pagtitiis ko na hindi kayo kasama ay para sa inyo. Para sa inyo. Tama po? Yes po. Yun po ang dapat natin ipaunawa sa ating mga anak. Isa pa po, marami rin po akong kaso na hiwalayan. Tama po? Bago tayo nasa ibang bansa, minsan pag uwi natin wala na tayong kasama. Tama po, wala na tayong kasama kung uwian. Di ba po? Yes po. Mga ibang nanay po, marami naman sila po gumagawa sa ibang bansa. Po, may mga ganun daw po. Sa mga nanay naman, Nagulat si Kuya Kuya. ako si nanay. Ang problema ng kalalakihan. Dahil daw po yung mga babae na kung nasa ibang bansa, sila daw po ang gumagawa. Hindi po Sa mga totoo babae yan. naman po, ano po bang inyong ipaglalaban naman? Hindi po totoo yun. Hindi lahat. Yes. Nakuha. Hindi po lahat. Yes, hindi po lahat. Tama yun. Ano po? Diba? Hindi po lahat. Nasa ibang bansa tayo para sa pamilya, di ba po? Hindi lahat. Ang una po natin iisipin ay pamilya. Pakinggan po natin. Pamilya. Pamilya. Tama po, di ba? Nasa ibang bansa tayo para sa pamilya. Yes. Ano po? Kung mayroon pong nakakaranas dyan, may mga lumalayo po ng ibang bansa. Ano pong kahilan? Sa kababaihan. Hirapan po lang po. Nahirapan ang buhay. Yung iba po, hindi po sinusustentuhan, hindi binibigyan dahil nasa bahay lang. Yung asawa po natin lalaki, siya po ang bahala sa pera. So, ang gagawin po natin na babae, mag-iisip naman po tayo kung paano naman tayo kumita. Minsan po kulang po yung binibigay. Tama po. Minsan po wala pong trabaho naman si tatay. Tama po. O kaya, mag-uusap kayo mag-asawa, ako na lang lalayo para makatulong sa pamilya natin. Di ba po? Kaya, ganito naman po ang ating pag nasa ibang bansa na tayo, ganito po ang ating ASCII. Paano naman pag-uwi natin? Hindi lahat. Panay, kain. Panay, padala, pera, pagkain lang. Gamit, pamalit kung saan. Pag-uwi natin, nga. Diba? Pero kung nakapag-savings nga naman tayo, pag-uwi natin, meron tayo uhugutin. Diba po? Ganun po yan.
Oh, sa amin sa mga kababaihan po na nakakaranas po ng pang-aabuso. Andito po ako. Lahat, andito po kami. Andito po ang Kalingat Police Station. Ang inyong pong anak ang nakakaranas ng pang-aabuso. Tulad po ng pananakit, emotionally sa inyo po. Kayo po ay pinagmumura. Physically sinasaktan. Hindi nga po binibigyan ng financial tulong. Lalo po, pag kayo po ay nag-ibang bansa na pag-uwi po natin dito sa Pilipinas, nagkaroon na po ng hiwalayan, luz. O, si tatay nagkaroon ng ibang Asawa. babae. O, si nanay nagkaroon ng ibang asawa. So, ang hihingin po ni nanay is sustento para sa mga anak. Saan po tayo pumunta? Kung sustento po ang pag-uusapan, pwede po namin kayong tulungan. Housing. Kung po kayo sa opisina, bibigay po namin sa inyo kung ano po ang proseso ng pagiging ng sustento. Pero ang pagpapay po naman ng kaso, pagdating po sa paghingi ng sustento, hindi po pagbibigay ng sustento, nandito rin po kami. Lumapit lang po kayo sa amin 24/7. Yes. At kami po ay andyan lang. Sa pananakit naman po, ano po ba pwede ikaso? Andyan po, hindi na po kayo dadaan nga sinasabi sa barangay. Hindi na po kayo, magpapa-assist lang po kayo sa barangay. Masamahan po kayo ni Bausi. Yes. Dahil ngayon po, Bausi ang pa rin. Bausi cases ay pwede na po promekta sa amin. Kung hindi na po kaya ng barangay ayusin, at hindi po kayo magpapaayos, diretso po kayo sa amin. Then, kami po, kung gusto niyo po mag-file ng kaso, pwede po ninyo ng filean. Ano po yan? Yan po ang ilalaban ninyo sa hindi magbibigay ng sustento, emotionally abuse, physically abuse. Ano rin yung mga pulis doon? Ano ba po? Ang tanong? Financial. Opo, financial. Yan po. Pwede po kayo, kung pagdating po sa kaso at kakasuhan ninyo, sa amin po. Pero pagdating po sa paghingi po ng sustento, tulungan po namin kayo para sa proseso. Ano po? Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, PCPL Segundo. So, ayan.